estudyanteng dating 100 beses na busted, ngayon ay heartthrob sa babae. Sa kanyang huling araw sa middle school, tinanggihan si Rentaro Ajo ng isang babae sa ika-100 beses. Pumunta siya sa isang dambana at nanalangin para sa isang kasintahan. Isang Diyos ang lumitaw at sinabi sa kanya na sa high school, hindi niya makikilala ang isa, ngunit 100 soulmate na lahat ay mahuhulog sa kanya. Sa kanyang unang araw sa high school, sabay niyang nakasalubong ang dalawang babae, sina Hakari Hanazono at Karane Inde, na pareho niyang soulmate. Nagsimulang mag-agawan para sa kanyang pagmamahal ang dalawa. Bumalik siya sa shrine at sinabi ng Diyos kay Rentaro na ang isang tao ay dapat mayroon lamang isang soulmate. Ngunit dahil nagkamali siya sa mga papeles, di sinasadyang naipares kay Rentaro ang 100 sa kanila. Dahil sina Hakari at Karane ay kapwa kabilang sa kanyang mga soulmate, hindi siya makapili sa pagitan nila. At kahit nagawin niyang pumili ng isa sa kanila, sino mang soulmate na hindi nakipagrelasyon sa kanya ay mamamatay. Panandali ang isinaalang-alang ni Rentaro ang pakikipag-date sa kanilang dalawa sa likod ng isa't isa. Ngunit nagpasya siyang hindi ito ituloy. Sa huli, hiniling niya sa kanilang dalawa na maging girlfriend niya ng sabay at sinang-ayunan naman nila. Nang malaman na hindi pa nakatikim ng halik si Rentaro mula sa isang babae, sinimulan ni Hakari at Karane na makuha ang unang halik ni Rentaro. Upang maging patas sa dalawa, gumawa si Rentaro ng isang laro na hahayaan siyang halikan silang dalawa nang walang nakakaalam kung sino ang unang nakakuha nito. Paulit-ulit itong sinubukan ng tatlo ngunit sa bawat pagtatangka ay patuloy na inaabot ng kamalasan. Nang mawalan ng pag-asa ay sinubukan ni Rentaro na isuko ang kanyang unang halik sa matandang vice principal. Nang simulan siyang subukang halikan ng vice principal ay nagbago ang isip ni Rentaro. Sa tulong ni Hakari at Karane ay napigilan nila ang paghalik ng vice principal kay Rentaro. Sa huli, pumayag silang tatlo na magkaroon ng three-way kiss. Sa sumunod na araw, nakilala ni Rentaro ang kanyang ikatlong soulmate. Isang mahiyaing babae na nagngangalang Shizuka Yashimoto na nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga salita mula sa isang libro. Pinahiram ni Shizuka sa kanya ang kanyang paboritong libro na naging paraan naman nila upang mapalapit sa isa't isa. Nang maglaon, hiniling ni Rentaro kay Shizuka na mag-install ng text-to-speech app sa kanyang telepono at pinadalhan siya ng file na naglalaman ng buong teksto ng paborito niyang aklat. Napagtanto ni Shizuka na ang libro ay hindi inilabas sa isang e-book format at mano-manong isinalin ito ni Rentaro. Ang paggamit ng text-to-speech app ay magpapahintulot kay Shizuka na makipag-usap sa kanila gamit ang boses na magmumula galing sa telepono sa halip ng pagturo ng mga salita galing sa libro. Nang makalipas ang ilang araw ay hiniling ni Rentaro kina Hakari at Karane na hayaan si Shizuka na maging kanyang pangatlong kasintahan, at nangakong magsepuko o magpakamatay kung hindi siya magiging mabuting kasintahan sa kanilang lahat. Iminungkahi ni Rentaro na maglaro ng baraha upang mapalapit si Shizuka sa grupo. Para maging mas masaya ay nagdagdag sila ng parusa na ang matatalo ay kikilitiin ng mananalo. Nanalo si Rentaro sa unang 3 round. Sa bawat round ay natalo ang bawat isa sa 3 babae at isa-isang pinagkikiliti ang mga ito. Sa bawat isang babae na pinagkikiliti ng ating bida ay parang maiihi sa kaligayahan ang bawat isa nito. Nanalo si Shizuka sa ika-4 na round at dahan-daang tinusok-tusok si Rentaro. Si Rentaro ay nakaramdam ng pagkainis mula kay Karane at lumabas siya upang hayaan ang mga babae na makapag-usap. Sinabi ni Karane kay Shizuka na hindi niya kailangang magpigil ng pagpapakita ng pagmamahal niya kay Rentaro dahil mahal siya nito gaya ng pagmamahal niya sa kanilang dalawa. Pagbalik ni Rentaro, nagpasya si Shizuka na handa na siya sa isang halik mula dito. Nauwi ang dalawa sa isang halik at hinalikan din ni Rentaro sina Karane at Hakari upang maging patas sa kanilang tatlo. Lumipat ang tagpo sa kanilang eskwelahan at nasugatan si Rentaro sa kanyang daliri. Habang hinuhugasan ang sugat, nagulat siya nang may isang babae ang dumila ng kanyang daliri upang linisin ang sugat. Dito ay nakilala at na-inlove si Rentaro sa kanyang pang-4 na soulmate, ang magandang si Nano Eye. Siya ay nangunguna sa katalinuhan sa kanilang paaralan at nababalitang parang isang robot dahil sa kanyang matalino at walang emosyon na personalidad. Sa una ay hindi siya interesado kay Rentaro at paulit-ulit na tinatanggihan ang mga pagtatangka nitong mapalapit sa kanya dahil sa isip ni Nano ay tanging pag-aaral lamang ang mahalaga.
Ngunit di niya kinaya dahil di mawala si Rentaro sa kanyang isip ng gabing iyon. Sa sumunod na araw, si Rentaro ay humiling ng isang date upang patunayan ang kanyang sarili. Ang dalawa ay bumisita sa isang amusement park. Di natuwa si Nano sa mga atraksyon, at sa pagtatapos ng araw ay naisip niyang wala siyang napala sa kanilang date. Ngunit pinatunayan ni Rentaro na mayroon siyang napala. Sa pamamagitan ng pag-ambang susunugin ang mga larawang kinunan nila habang nagde-date, nakumbinsi si Nano na sapat na ang mga alaalang nakuha nila mula sa mga litrato. Naluha si Nano at inagaw ang mga larawan mula kay Rentaro. Tinanggap ni Nano ang alok ni Rentaro upang kanyang maging pang-apat na girlfriend, at ginawa niya itong opisyal gamit ang isang sorpresang halik. Pagkatapos ay ipinakilala niya ito sa iba pa niyang kasintahan. Ang iba pang mga babae ay nalungkot dahil nakipag-date si Rentaro kay Nano, isang bagay na hindi pa nila nagagawa. Kaya iminungkahi ni Hakari na pumunta silang lahat sa isang water park. Sa mungkahi ni Hakari, si Rentaro at ang mga babae ay bumisita sa isang water park. Naupo si Karane sa isa sa mga sun bench na nakabalot ng tuwalya at nagpapanggap na giniginaw. Nag-swimming ang apat at natangay si Shizuka ng isang whirlpool dahil sa salbabida nito. Sa gitna ng mga pangyayari ay nawalan ng malay si Rentaro dahil sa pagpilit ni Nano at Hakari na sukatin ang kanilang dibdib. Naisip ng dalawa na kailangan nilang iligtas si Rentaro. Subalit dahil sa hindi nila magawa ng tama ang mouth-to-mouth resuscitation dahil sa kanilang mga nararamdaman patungo kay Rentaro ay naghanap na lamang sila ng isang lalaking lifeguard. Sa halip, ay naabutan lamang sila ng 3 bastos na guest. Nagising si Rentaro nang sabihin sa kanya ni Karane ang sitwasyon. Agad na pumunta si Rentaro at ang mga nangbabastos ay umalis sa pagkainis ng halikan siya ni Hakari at Nano. Iniligtas ni Rentaro si Shizuka mula sa whirlpool. Matapos ang pagliligtas ay napatunayan ni Rentaro na si Karane ay nahihiya lamang sa kanyang sariling anyo at di totoong giniginaw. Bigla ang tinanggal ni Rentaro ang kanyang robe at nagpakita ang puting bikini at napakagandang katawan ni Karane. Para patunayan na hindi niya ito ginawa upang samantalahin ang kanyang pagkababae ay niyakap niya ito at napansin ng dalawa ang bumibilis na tibok ng kanilang puso. Sa huli, ang 5 ay nakapagsaya sa kanilang pool date. Bago tayo magpatuloy sa ikalawang yugto ng ating kwento, ang ating channel na Bellato 1988, ang dating Bellato 77 ay bagong nagsisimulang channel. Kami ay naglalayong maghatid ng iba't ibang kwentong anime at magtayo ng malawak na komunidad para sa mga Pilipinong anime fans. Ito ang pinakamainam na oras upang ipakita ang inyong suporta. Mag-like, share, mag-subscribe, at maging isa sa mga pundasyon ng ating binubuong komunidad. Sa ating paglago, ang iiwan niyong comments ang magiging patunay na kayo ay kasama namin sa pagsisimula ng ating channel. Pindutin ang bell button upang manatiling updated sa ating latest contents. Kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong panunood. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa sumunod na araw, nakita ni Rentaro ang kanyang ika-5 soulmate ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong makipag-usap sa kanya. Kinabukasan, bumalik siya sa chemistry lab kung saan niya ito nakita. Pagbukas ng pinto, tanging isang batang babae na nagngangalang Kasori Yakusen ang kanyang nakita. Inihain ni Kasori sa kanya ang isang tasa ng tsaa at pagkatapos ay pinakitaan siya ng iba't ibang uri ng gamot na kanyang naimbento. Maya-maya, ipinahayag ni Kasori na hinaluan niya ang tsaa ng isang love potion dahil sa na-love at first sight ito kay Rentaro. Sinubukan ni Rentaro na isuka ang love potion, ngunit mabilis na umepekto ang gamot. Dahil sa konsensya, napilitan si Kasori na magbigay ng neutralizer. Matapos alisin ang gamot mula sa sistema ni Rentaro, inulit ni Kasori ang kanyang pag-amin ng kanyang nararamdaman. Habang nagsasalita, dahan-daang nag-iba ang itsura ng batang babae hanggang sa ito ay tuluyang nagbago bilang ang babaeng nakita ni Rentaro noong nakaraang araw. Inamin ni Kasori na siya ay nakainom ng palyadong gamot na kanyang inimbento na dapat sana ay isang immortality drug. Sa halip, ay ginawa siya nitong isang bata na kailangang uminom ng neutralizer upang makabalik sa kanyang tunay na anyo at tumatagal lamang ng 1 oras. Nagpakilala si Kasori bilang isang third-year student at chemistry club president. Ibinalik ni Rentaro ang pag-amin ng pagmamahal kay Kasori. Nagpakilala si Kasori sa iba pang mga babae at niregaluhan sila ng iba't ibang gamot batay sa pagkakalarawan ni Rentaro sa kanila. Pagkatapos ay inihain niya sa mga ito ang mga tinapay at 2 thermos ng tsaa.
Isa para kay Rentaro at isa para sa mga babae. Inakala ng lahat na ang malaking thermos ay para sa mga babae, ngunit huli na ng kanilang napagtanto na ang malaking thermos ay nilagyan ng gamot ni Kasori upang halikan siya ni Rentaro. Tinangka ni na Rentaro at Kasori na maabot ang chemistry lab upang lumikha ng panlunas para kina Hakari, Shizuka, Karane at Nano. Ang apat ay animoy mga zombie na hinahabol si Rentaro para sa isang halik. Naghiwalay ang dalawang grupo at hinabol ni Shizuka si Rentaro. Nadapa si Shizuka sa gitna ng habulan. Dinala siya ni Rentaro sa nurse office at nang makarecover ay sinunggaban ni Shizuka si Rentaro ng halik. Sa pag-aalalang matulungan si Kasori ay isinampay ni Rentaro si Shizuka. Sumunod ay hinabol siya ni Hakari at Karane, nahuli ng dalawa si Rentaro at binigyan ng halik. Subalit sa dami ng gamot na nainom ng dalawa, si Hakari at Karane ay biglang nagsimulang magbigay ng French kiss sa isa't isa. Muling tumakbo si Rentaro ngunit inabutan siya ni Nano sa chemistry lab. Nakita niyang nagtatago si Kasori sa malapit na locker, pinatanda ni Kasori ang sarili upang makalusot kay Nano ngunit nakilala siya nito. Tumakas si Rentaro sa kalapit na aparador ngunit inabot siya ni Nano. Tulad ng tatlo ay binigyan din siya nito ng halik. Nakalapit si Kasori na may dalang antidote at ipinainom kay Nano. Nagbigay ang dalawa ng antidote sa iba pang mga babae. Nang bumalik sa malay ang lahat, naisip ni Hakari at Karane na magpanggap na wala silang naaalala dahil sa French kiss na ginawa nila sa isa't isa. Humingi ng paumanhin si Kasori at ipinangako ni Rentaro na patuloy siyang mamahalin kahit na patuloy siyang gumagawa ng mga kakaibang gamot. Tumakbo ang tagpo at inimbitahan ni Hakari ang grupo sa isang kalapit na parke para sa isang bouquet toss. Ang hindi inaasahang presensya ng Gorilla Alliance Motorcycle Gang ay nagdulot ng alyansa sa pagitan ni Rentaro at ng mga babae. Nagtagumpay si Shizuka sa pagsalo ng bouquet at nakakuha ng isang natatanging pagkakataon na makapagpakuha ng larawan ang Rentaro family. Napagkasunduan ng 5 na edaan sa isang chopstick lottery ang pagpapasya kung sino ang magsusuot ng pangkasal na damit para sa larawan. Sa palabunutan ay nanalo si Hakari. Imbis na sarilihin ay inimbitahan ni Hakari na makasama ang lahat para sa larawan. Matapos ang ilang oras ay biglang nawala si Hakari, tinawagan siya ni Rentaro at kanyang kinagulat na hinihiling ni Hakari kay Rentaro na makipaghiwalay sa kanya. Sinundan siya ni Rentaro sa kanyang tahanan. Dito ay ipinaliwanag ni Hakari na nalaman ng kanyang ina na si Hahari, ang tungkol kay Rentaro at lahat ng iba pang babae na kanyang kasintahan. Ang ina ni Hakari na si Hahari ay nagpaplanong ilipat si Hakari sa isang bagong paaralan. Nagpasya si Rentaro na kumuha ng pagkakataon upang pumasok sa Hanazono Mansion at iligtas si Hakari. Kasama ang lahat ng iba pang mga babae, ang grupo ay nagpasya na magtulungan para sa misyon. Si Rentaro at ang mga babae ay pumasok sa tirahan ng Hanazono upang iligtas si Hakari. Hindi niya pinapansin ang kanyang telepono, at nabigo silang makuha ang kanyang atensyon mula sa labas ng mansyon. Nabuksan nila ang pinto gamit ang pet door. Nagawa ng grupo na iwasan ang mga gwardya at mga alagang hayop na lumilibot sa lugar. Nag-alok si Kasori ng isang gamot na pinag-iisipan niyang ipadala sa isang kumpanya bilang bahagi ng isang aplikasyon sa trabaho. Ang gamot ay makakatulong upang makita ni Rentaro ang mga infrared sensor. Nagtulong sina Rentaro at Karane na lagpasan ang sensor habang ang iba ay umatras pabalik sa labas. Pumunta sina Rentaro at Karane sa silid ni Hakari, ngunit di sinasadyang na-trigger ang alarm at humantong sa kanilang pagkakahuli. Inihatid ang dalawa sa silid ni Hahari. Ipinakiusap ni Rentaro ang kanyang kaso kay Hahari, ngunit tinanggihan siya nito. Ipinaliwanag niya na hindi niya nais na maranasan ni Hakari ang parehong dalamhati na naranasan niya noong siya'y nasa parehong edad. Sa gitna ng pag-uusap ni Hahari at Rentaro, nawala ang bisa ng gamot na ibinigay ni Kasori at bumalik ang normal na bisyon ni Rentaro. Nagtama ang mga mata ng dalawa. Matapos ang mawalan ng minamahal sa edad na 13, lumipas ang 16 na taon at sa ngayon, sa edad na 29, si Hahari ay muling nakaramdam ng love at first sight kay Rentaro. Isinailalim ni Hahari si Rentaro sa isang lie detector test para malaman ang nararamdaman niya para sa kanyang anak. Siya ay pumasa sa lie detector nang may nakabibiglang pagtatagumpay. Pagkatapos, dumating ang isang kasambahay ni Hahari at ipinaalam na sinusubukan ni Hakari na tumalon sa bintana.
Kinuha ni Karane si Hahari bilang isang bihag habang si Rentaro ay tumakbo upang iligtas si Hakari. Nagtagumpay si Rentaro sa pagpigil kay Hakari mula sa pagpapakamatay, ngunit sa isang pagkakamali ay natuluyang mahulog si Hakari. Tumakbo si Rentaro upang subukang saluhin si Hakari, subalit sabay silang nahulog sa bintana. Dahil sa determinasyong mailigtas si Hakari, sinipa ni Rentaro ang pader upang mailihis ang kanilang pagkahulog papunta sa fountain. Sa paglabas ni Karane at Hahari mula sa mansyon, napagtanto ni Hahari na hindi nagsisinungaling si Rentaro tungkol sa kanyang pagmamahal kay Hakari at napatunayang handa itong magbuwis ng buhay para sa kanyang anak. Nagpaubaya siya at formal na hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang anak. Ikinagulat ng lahat ng mangako si Rentaro, na aalagaan hindi lamang si Hakari ngunit silang dalawa. Ibinunyag ni Rentaro na naramdaman niya kay Hahari ang pagiging ika-anim na soulmate at tatanggapin ang pag-amin ni Hahari ng pagmamahal. Pagkatapos ng mga pag-uusap, inanyayahan ni Hahari si Rentaro at ang iba pang mga babae na manatili ng isang gabi sa mansyon. Pagdating sa mansyon, sabay-sabay ang mga babaeng naligo upang maglinis ng kanilang mga katawan. Sina Shizuka at Kusori ay nagsuot ng pajama at si Hahari ay nag-nosebleed sanhi ng labis na pagkakyut ng dalawa. Sumama si Rentaro sa kanya upang tulungan siya sa kanyang pagna-nosebleed, habang naglalakad ay palihim na binulungan ni Hahari si Rentaro na sumama sa kanyang kwarto. Nagsimula ang tagpo na tinatanggalan ng saplot ni Hahari si Rentaro sa kwarto. Isang malakas na halinghingan mula sa unang palapag ang nagdulot ng pag-aakala ng ibang mga babae na sinusubukan ni Hahari ang pagkalalaki ni Rentaro. Sa kaba ng lahat ay tumakbo ang 5 sa kwarto ni Hahari. Ngunit pagdating nila doon, ay binihisan lang pala ni Hahari si Rentaro ng damit pang babae dahil isa ito sa pantasya nilang mga kasintahan ni Rentaro. Ang pagpayag ni Rentaro kay Hahari na magbihis babae ay naging sanhi naman ng kanyang kahihiyan ng mahuli ng iba pang mga babae. Nawalan ng malay si Rentaro sa labis na kahihiyan ngunit nagising ng halik ni Prince Nano na binihisan naman ni Hahari ng damit pang lalaki. Umalis si Rentaro upang maligo, ngunit sinundan siya ng mga Hanazono upang subukang makita ang kanyang elepante. Sumama ang lahat ng iba pang mga babae maliban kay Shizuka. Itinali si Shizuka ng grupo sa isang kumot upang pigilan siya sa pakikialam. Nabigo ang grupo na makita ang elepante ni Rentaro mula sa bintana ng banyo, kaya't ang grupo ay nagpasyang pumunta sa attic. Habang nasa attic ay sinundan sila ng pusa ng mga Hanazono na nagdulot naman ng mga nakakatakot na ingay para sa naliligong si Rentaro. Nagpaikot-ikot si Shizuka palabas ng kwarto upang pigilan ang mga babae, subalit itinulak siya ng aso ng mga Hanazono. Aksidenteng napunta si Shizuka papasok sa paliguan at dumiretso sa bathtub. Sa pagmamadali, ay hindi sinasadyang lumantad ang basang elepante ni Rentaro sa harap ni Shizuka at sa pagkagulat ay nawalan ito ng malay. Lumabas ng attic ang iba pang mga babae at inamin ni Karane ang kanilang mga intensyon kay Rentaro. Sa pagkadismaya ay agad na pinagalitan ni Rentaro ang 5 babae habang si Shizuka ay walang malay ngunit nananaginip sa espahadang kanyang nakita. Sumapit ang gabi at natagpuan ni Rentaro si Hahari sa isang altar at nagdarasal para sa yumaong ama ni Hakari. Dito ay lumantad na ipinagbuntis niya si Hakari gamit ang artificial insemination dahil sa buong pusong pagmamahal nito sa ama ni Hakari na namayapa sa murang edad. Nang lumalim ang gabi, habang nag-iisang naglalakad si Rentaro sa mansyon ay nakita niya ang multo ng ama ni Hakari. Ito ay nagpasalamat kay Rentaro sa pagtulong kay Hahari na magpatuloy sa buhay at nagpasalamat sa pagbabantay at pagliligtas kay Hakari. Kinabukasan, umuwi ang grupo upang kunin ang kanilang mga uniforme para maghanda sa kanilang pagbabalik sa eskwela. Ikinagulat ni Rentaro at ng mga babae na binili ni Hahari ang paaralan upang maging bagong chairwoman at para lamang mas madalas na makasama si Rentaro. Sa pagtatapos ng unang season ay may 4 pang mga babae ang ipinakita. Samahan natin si Rentaro sa kanyang mga pakikipagsapalaran, tagumpay at kabiguan patungo sa pagkakaroon ng 100 tapat na kasintahan. Sa kwento kung saan lahat ay nagtutulungan para sa kanyang pagmamahal. Huwag palampasin ang tawanan, luha, at romansa sa mga susunod na season. Bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo sa pagsama sa akin sa kwento ng komedya at pag-ibig ng anime na ito. Ang inyong suporta ay napakalaking kahalagahan sa pag-unlad ng ating nagsisimulang channel.
Sama-sama nating paunlarin ang Bellato 1988 community. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mong makakita ng higit pa, huwag kalimutang ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagpindot sa like button, share ang video at mag-subscribe sa aming channel. Tiyaking pindutin ang notification bell para hindi makaligtaan ang mga update mula sa amin. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, nais naming marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipaalam sa amin kung ano ang inyong mga iniisip at upang ibahagi ang iyong mga sariling interpretasyon. Hanggang sa muli!